Walang silbi ang pag-iyak mo, Serafina. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung naging mabuti kang asawa, hindi kailangang maghanap ng anak ko ng aliw sa ibang kandungan. Ang boses ni Donna Esperanza ay tila talim ng labaha na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo ng ospital. Walang bakas ng pag-aalala para sa kanyang anak na nasa loob ng emergency room, kundi puro pandidiri ang nakapinta sa kanyang muka habang nakatingin sa akin. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa isang asul na kahon na may gintong laso. Sa loob niyon ay ang isang barong Tagalog na gawa sa pinakamahusay na telang pinya. Bawat hibla ay maingat kong tinahi sa loob ng 6 na buwan. Bawat borda ng pino at eleganteng disenyo ay simbolo ng aking panata at pagmamahal para sa aming ika-5 anibersaryo ng kasal ngayong araw. Pero ang regalong inilaan ko para sa isang masayang gabi ay naging saksi na lamang sa aking malubhang pagkawasak. Hindi ko alam na sa motel siya pupunta, ma. Bulong ko. Halos hindi lumalabas ang boses sa aking nanunuyong lalamunan. Kanina lamang ay tinitignan ko ang huling tahi ng butones ng barong na ito, nangangarap ng isang hapunan na puno ng lambing. Ngunit isang tawag mula sa ospital ang bumasag sa lahat. Isang stroke. Iyon ang sabi ng doktor. At ang mas masakit na katotohanan na tila isang malakas na sampal sa aking pagkatao ay ang lugar kung saan siya natagpuan. Hindi sa opisina, hindi sa gitna ng traffic, kundi sa isang mumurahing motel, kasama ang isang babaeng hindi ko kilala. Sabi ng mga nurse, nagkolapse si Rafael dahil sa labis na pagod sa gitna ng kanilang paggawa ng kalaswaan. Naglakad palapit sa akin si Donna Esperanza. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital. Kabaligtaran ng aking hitsura na tila isang basang sisiw. Bigla niyang hinablot ang kahon mula sa aking mga kamay at walang awa itong itinapon sa basurahan sa gilid ng pasilyo. Bumagsak ang kahon ng walang kalatis, ngunit para sa akin, ang tunog niyon ay tila isang malakas na pagsabog ng aking buong mundo. Huwag mo akong tawaging mama dahil simula sa araw na ito, tapos na ang lahat sa inyo. Huwag mong isisi kay Rafael ang pagkalalaki niya. Ikaw ang may problema. Masyado kang manang, masyadong boring. Sino ang lalaking gaganahan sa'yo kung palagi kang amoy sinulid at tela? Ang bawat salita niya ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa aking puso. Nararamdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri, ang panginginig ng aking mga tuhod, na tila anumang sandali ay bibigay. Gusto kong sumigaw, gusto kong itanong kung nasaan ang katarungan, pero ang tanging nagawa ko lang ay mapakapit sa pader habang pinagmamasdan ang aking pinaghirapang regalo na nakabaon na sa basura. Pumasok ang isang nurse at may iniabot na maliit na plastic bag na naglalaman ng mga gamit ni Rafael. Sa loob niyon, nakita ko ang isang pares ng hikaw na hindi akin, matingkad na pula, mura ang hitsura at amoy matapang na pabango. Doon ko natanto na habang tinitiis ko ang puyat para mabigyan siya ng marangal na kasuotan, abala naman siya sa paghubad ng kanyang dangal sa piling ng iba. Ang 5 taon ng aking pagsisikap na maging perpektong asawa at manugang ay tila mga hibla ng sinulid na basta na lamang nilagot ng kanilang kalupitan. Tumingin sa akin si Donna Esperanza nang may mapanuyang ngiti bago inilabas ang isang folder mula sa kanyang mamahaling bag. Pirmahan mo ito, Serafina. Isang voluntary annulment. Aminin mo na ikaw ang nagtaksil, na ikaw ang may ibang lalaki. Gawin mo ito para protektahan ang pangalan ni Rafael. Kapalit nito, itutuloy ko ang pagpapadala ng gamot para sa tatay mo sa probinsya. Isang maling pirma mo lang, sisiguraduhin kong wala nang aabot na tulong sa matandang yon. Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang banta niya ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa kaisa-isang taong dahilan kung bakit ko tinitiis ang impyernong ito. Napatingin ako sa pinto ng ICU kung nasaan ang asawa kong niloloko ako at muling tumingin sa basurahan
Kung nasaan ang aking pagmamahal na itinapon na parang dumi. Gaano pa ba karaming tahi ang kailangan kong gawin para lamang mabuo ang isang buhay na matagal na palang punit-punit? Sa gitna ng aking kalituhan at hapdi, napansin ko ang anino ng isang matangkad na lalaki sa dulo ng pasilyo. Hindi ko maaninag ang kanyang muka dahil sa panlalabo ng aking paningin, ngunit ang kanyang presensya ay nagdala ng kakaibang lamig na tila bumasag sa mabigat na tensyon sa paligid. Sino ang lalaking ito na tila kanina pa tahimik na nakasaksi sa aking kahihiyan at hanggang saan ko kayang isugal ang sarili ko para sa isang buhay na pakiramdam ko ay nawawalan na ng halaga? Pirmahan mo na, Serafina. Huwag mo nang patagalin ang paghihirap nating lahat. Isang kumpas lang ng ballpen na yan at masisiguro kung ka may gamot ang itay mo bukas. Ang boses ni Donna Esperanza ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Tila ba ang buhay ng aking ama ay isang negosyo lamang na maaari niyang itigil anumang oras? Hawak ko ang panulat. Ang dulo nito ay nanginginig sa ibabaw ng papel. Ang bawat letra ng aking pangalan na isinusulat ko ay tila mga hibla ng aking kaluluwa na unti-unting pinuputol. Sa sandaling matapos ang huling kurba ng aking pirma, naramdaman ko ang isang malakas na pagpuga ng hangin mula sa aking dibdib. Ang huling hininga ng aking 5 taong pagtitiis bilang asawa ni Rafael. Good. Ngayon, umuwi ka sa mansyon at kunin mo ang lahat ng basurang dinala mo rito. Ayaw ko nang makakita ng kahit isang bakas mo sa pamamahay ko pagbalik ko. Utos ng matanda bago siya tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ng ospital ay tila mga huling tibok ng isang pusong namamatay. Pagdating ko sa mansyon ng mga Ledesma, hindi ang mainit na tahanang pinagsilbihan ko ng 5 taon ang sumalubong sa akin. Sa halip, ang aking mga gamit, ang aking mga damit, ang aking mga lumang tela, at maging ang aking maliit na sewing machine ay nakatambak na sa labas ng malaking gate, nakasilid sa mga itim na plastic bag. Tila ba ang buong pagkatao ko ay itinuring na lamang na basura na kailangang ilabas bago pa man dumating ang truck ng koleksyon. Lumapit sa akin ang mayordomang si Aling Marta, ang tanging tao sa bahay na yon na nagpakita sa akin ng kaunting malasakit. Pasensya na, Sarah. Utos ng Donna. Sabi niya, wala ka na raw karapatang pumasok kahit sa kusina. Bulong niya habang nakatingin sa lupa. Hindi makayanan ang sakit na nakikita sa aking mga mata. Salamat, Aling Marta. Kahit ito man lang sana, sabi ko habang pilit na binubuhat ang aking lumang sewing machine. Ang tanging alaala ko mula sa aking yumaong ina. Ngunit habang hinihila ko ito, napansin kong sira na ang pedal nito. Tila ba sinadya itong tapakan o paluin ng kung anong matigas na bagay. Ang bawat sira sa makinang yon ay tila mga sugat sa aking sariling katawan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikisama ang langit sa aking nararamdamang pait. Ang mga itim na plastic bag na naglalaman ng aking buhay ay unti-unting nababasa at ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa amoy ng aking mga luha. Tumayo ako sa harap ng saradong gate ng mansyon, basang-basa at nanginginig sa ginaw, habang ang mga sasakyang dumadaan ay nagsasaboy ng maruming tubig sa aking mga paa. Dito ko naramdaman ang tunay na bigat ng utang na loob. Dahil sa ilang libong pisong ipinantustos nila sa operasyon ng aking ama noon, ibinigay ko ang aking kabataan, ang aking lakas at ang aking dangal. Ngunit para sa kanila, hindi pa rin sapat ang 5 taon ng pagiging alila ko sa loob ng kanilang bahay. Para silang mga linta na sumipsip sa aking dugo hanggang sa wala nang matira at pagkatapos ay basta na lamang akong itinapon sa gitna ng bagyo. Naglakad ako palayo. Hila-hila ang sirang sewing machine at bit-bit ang isang basang bag ng damit. Ang bawat hakbang ko sa baha ay tila isang paglalakbay patungo sa kawalan. Saan ako pupunta? Sino ang tatanggap sa isang babaeng winasak ang reputasyon at itinaboy ng sariling pamilya ng asawa? Sa gitna ng madilim na kalsada,
Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa aking tabi. Ang tubig mula sa gulong nito ay tumalsik sa aking laylayan, ngunit hindi ako gumalaw. Masyado na akong pagod para matakot. Bumaba ang salamin ng bintana at doon ko muling nakita ang lalaking napansin ko sa ospital. Ang kanyang mga mata na tila mga bituin sa gitna ng bagyo ay nakatingin sa akin nang may hindi maipaliwanag na lalim. Sumakay ka na, Serafina. Hindi nararapat sa isang babaeng marunong lumikha ng sining ang mabulok sa ilalim ng ulan. Ang kanyang boses ay malalim, kalmado, at may awtoridad na tila kayang patigilin ang pagkulog ng langit. Napatitig ako sa kanya. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa aking mukha. Sino ang lalaking ito at paano niya nalaman ang aking pangalan sa kabila ng kadilimang bumabalot sa aking buhay? Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin para buksan ang pinto ng sasakyang yon. Siguro ay dahil sa pagod o dahil sa wala na akong matatawag na tahanan sa gitna ng malupit na bagyong ito. Pagpasok ko agad na bumalot sa akin ang init na nagmumula. Sa heater ng sasakyan, isang kabaligtaran sa nanunuot na ginaw ng aking basang damit. Ang bango sa loob ay amoy sariwang kahoy at dagat. Isang amoy na tila nagpapakalma sa nanginginig kong kalamnan. Uminom ka muna. Makakatulong yan para uminit ang pakiramdam mo, sabi ng lalaki habang iniaabot ang isang thermos. Nanatili ang kanyang paningin sa kalsada, ngunit ang kanyang boses ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa aking sugatang pagkatao. Uminom ako ng mainit na kape at sa bawat lagok, tila unti-unting nagbabalik ang katinoan sa aking isip. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ko. Ang aking tinig ay paos at puno ng pag-aalinlangan. Ako si Alejandro, isang manlalayag na nagbalik sa lupa para ayusin ang ilang mga naiwang kwento. Sagot niya, isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At tungkol sa iyong pangalan, ang isang mahusay na mananahi ay hindi nananatiling lihim sa mundong puno ng mga punit na dangal. Serafina, huminto kami sa isang maliit at tahimik na kainan na malayo sa ingay ng lungsod. Doon, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng establishmento, ko lamang siya malinaw na nakita. Meron siyang mga matang tila nakasaksi na sa libu-libong bagyo sa gitna ng karagatan, malalim, matalino, at puno ng mga sikreto. Ngunit sa kabila ng kanyang seryosong anyo, mayroong kakaibang gentleness sa paraan ng kanyang pagkilos. Maingat niyang inilapag ang aking sirang sewing machine sa upuan sa tabi namin. Bakit mo pa ito isinasalba? Sira na ang pedal at ang kahoy ay nagsisimula na ring mabulok, tanong niya habang pinagmamasdan ng aking kaisa-isang ari-arian. Hinaplos ko ang malamig na bakal ng makina. Ito lang ang natitira sa akin. Ang makinang ito ang nakasaksi sa bawat pangarap na itinahi ko para sa ibang tao. Habang ang sarili kong buhay ay unti-unting nalalagas, ang bawat tahi nito ay alaala ng aking ina at ng mga pangakong hindi natupad ni Rafael. Kinuha ni Alejandro ang aking kanang kamay. Nagulat ako sa kanyang biglaang paghawak, ngunit hindi ako lumayo. Marahan niyang hinaplos ang mga kalyo sa aking mga daliri. Ang mga marka ng libu-libong beses na pagkatusok ng karayom. Ang mga saksi sa aking pagsasakripisyo para sa pamilyang Ledesma. Ang mga kamay na marunong humabi ng kagandahan mula sa wala ay hindi nararapat na mabulok sa putikan. Bulong niya, ang kanyang tingin ay diretso sa aking mga mata. Serafina, ang mga kalyong ito ay hindi marka ng kahirapan. Ang mga ito ay marka ng isang mandirigma na hindi sumuko sa bawat tusok ng tadhana. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kislap ng init sa aking puso na matagal nang nabaon sa yelo ng kawalang pag-asa. Sa loob ng 5 taon, walang nakapansin sa hirap ng aking mga kamay. Tinuring lamang ako ng mga Ledesma na isang kasangkapan na madaling palitan. Ngunit ang estrangherong ito, sa loob lamang ng ilang oras,
ay nakita ang halaga ng aking pagkatao sa likod ng aking maruming hitsura. Tumayo si Alejandro at kumuha ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Mayroong malaking pagtitipon ang mga Ledesma sa susunod na buwan, isang selebrasyon para sa kanilang bagong tagumpay sa negosyo. Kailangan ko ng isang barong Tagalog na hihigit sa anumang nagawa mo, na isang kasuotan na magpapakita ng kanilang tunay na kulay. Tumingin siya sa akin ng may kakaibang determinasyon. Tulungan mo akong gawin ang barong na yon, at bilang kapalit, bibigyan kita ng isang lugar kung saan hindi mo na kailangang matulog sa ilalim ng ulan. Isang lugar kung saan ikaw ang magiging reyna ng sarili mong karayom at sinulid. Napatitig ako sa kanya. Isang pagkakataon para makabangon, ngunit kapalit nito ay ang muling pagharap sa mga taong sumira sa akin. Bakit mo ginagawa ito? Ano ang makukuha mo sa pakikipagtulungan sa isang babaeng tulad ko? Lumapit siya sa akin. Ang kanyang hininga ay amoy kape at dagat. Dahil ang pamilya Ledesma ay may utang din sa akin. At naniniwala ako na ang pinakamasakit na paraan ng paniningil ay ang makita kang nagniningning habang sila ay unti-unting naglalaho sa dilim. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin, naghihintay ng aking tugon. Sa labas, ang ulan ay tila humihina na, ngunit ang bawat patak nito sa bubong ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang malaking giyera. Minsan, ang pinakatahimik na lugar ay ang siyang pinakamaingay sa loob ng ating isipan. Ang lumang gusaling dinalhan sa akin ni Alejandro sa isang sulok ng Binondo ay tila isang nakalimutang kahon ng mga alaala. Amoy luma ang paligid, ang timpla ng alikabok, tuyong kahoy, at ang nanunuot na amoy ng langis mula sa mga makinang matagal nang hindi nagagamit. Ngunit sa gitna ng kapabayaang ito, naramdaman ko ang isang kislap ng pag-asa na hindi ko naramdaman sa loob ng 5 taon sa mansyon ng mga Ledesma. Dito ka muna. Walang makakaistorbo sa iyo rito, Serafina. Ang bawat sulok ng silid na ito ay puno ng katahimikan na kailangan mo para makapagsimulang muli. Sabi ni Alejandro habang binubuksan ang malalaking bintana na gawa sa kapis. Ang sinag ng buwan ay pumasok sa loob, nagbibigay ng liwanag sa mga gabundok na rolyo ng tela na nakatambak sa gilid. Bakit mo ito ipinagkakatiwala sa akin? Hindi mo pa ako kilala ng lubusan. Tanong ko, habang dahan-dahang hinahaplos ang isang lumang lamesang kahoy. Ang texture ng kahoy ay magaspang ngunit matatag. Tila ba sumasalamin sa sarili kong pagkatao na pilit bumabangon mula sa pagkawasak. Tumingin siya sa akin. Ang kalahati ng kanyang muka ay nababalot ng anino. Kilala ko ang mga mata ng isang taong nawala ng lahat, ngunit tumangging mamatay ang pangarap. I have seen many people in my travels, but your hands tell a different story, Sarah. Inilapag niya ang kanyang lumang leather na pitaka sa ibabaw ng lamesa bago siya lumakad patungo sa kabilang dulo ng silid para ayusin ang ilang mga kable ng kuryente. Habang inaayos ko ang aking mga basang gamit, hindi ko sinasadyang nasagi ang kanyang pitaka at nahulog ito sa sahig. Sa pagbukas niyon, isang maliit at kupas na litrato ang lumabas. Pinulot ko ito at naramdaman ko ang biglang paghinto ng tibok ng aking puso. Ang litrato ay kuha sa isang dalampasigan, isang maliit na batang babae na may suot na kwintas na gawa sa mga kabibe, nakangiti habang nakatitig sa dagat. Ang dalampasigang yon. Ang kwintas na yon. Tila bumalik ang aking gunita sa mga hapon sa aking probinsya bago pa man dumating ang madilim na unos na sumira sa buhay ng aking ama. Iyon ang paborito kong pook noong bata pa ako, ang lugar kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Paano nagkaroon si Alejandro ng litratong tila bahagi ng sarili kong nakaraan? Sarah, is everything okay? Ang boses ni Alejandro ay nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Mabilis kong ibinalik ang litrato sa loob ng kanyang pitaka
Ang aking mga kamay ay nanginginig sa kaba at pagkalito. Aayos lang. Nagulat lang ako sa lamig ng hangin. Pagsisinungaling ko, habang pilit na itinatago ang aking naguguluhang isipan. Sino ba talaga ang lalaking ito? Isa ba siyang anghel na ipinadala ng langit? O isa ring bahagi ng masalimuot na kwento na hindi ko pa nauunawaan? Tumayo siya malapit sa akin, sapat na malapit para maramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Ang mga hibla ng nakaraan ay madalas na bumabalik sa atin sa mga paraang hindi natin inaasahan. Magpahinga ka na muna. Bukas, magsisimula na tayong humabi ng iyong paghihiganti sa pamamagitan ng pinakamagandang telang pinya na makikita ng mundong ito. Nang umalis siya at maiwan akong mag-isa sa malaking silid, ang tanging tunog na naririnig ko ay ang mabagal na pagpatak ng tubig mula sa gripo sa labas. Bawat patak ay tila isang segundong bumibilang sa aking bagong simula. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang mukha ng batang babae sa litrato ay patuloy na naglalaro. Isang lihim na tila nakatali sa bawat hibla ng tadhana na nagdala sa akin sa piling ni Alejandro. "Huwag mo akong talikuran, Serafina. Hindi pa tayo tapos mag-usap." Ang boses na yon, ang boses na dating nagpapatibok ng aking puso sa tuwa, ngayon ay nagdudulot na lamang ng kilabot at matinding pagkasuklam. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino ang pumasok sa aking maliit na silid-gawaan. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng gamot sa ospital ay sapat na para makilala ko si Rafael. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Maputla pa rin siya. May kaunting panginginig sa kanyang kanang kamay dahil sa stroke. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng kayabangan at kawalan ng hiya. Nakatayo siya doon, suot ang kanyang mamahaling suit. Tila ba hindi siya ang lalaking natagpuang halos walang nyawa sa loob ng isang maduming motel. Ilang linggo lang ang nakakalipas. "Anong ginagawa mo rito, Rafael? Pinirmahan ko na ang lahat ng gusto ng nanay mo. Wala na tayong dapat pag-usapan," sabi ko. Pinipilit na huwag manginig ang aking boses habang nakahawak ako sa sandalan ng aking lumang upuan. Tumawa siya ng mapait. Isang tunog na tila mga tuyong dahon na nayayapakan. "Akala mo ba ganoon lang kadali iyon? Dahil sa'yo kaya ako nagkasakit. Ang pagiging malamig mo, ang kawalan mo ng kwenta bilang asawa ang nagtulak sa akin sa labas. At ngayon, maririnig ko na lang na nakatira ka sa butas na ito kasama ang kung sinong lalaki." Ang bawat salita niya ay tila isang maruming putik na ibinubuhos sa aking pagkatao. Ang gaslighting na ginagawa niya ay tila isang laso na napilit niyang ipinapainom sa akin. Sa loob ng 5 taon, naniwala ako na ako ang may pagkukulang, na kailangan ko pang magsakripisyo ng higit para maging sapat sa kanya. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan ko ang kanyang mapanuring mga mata, wala akong ibang nakita kundi ang isang taong duwag na hindi kayang harapin ang sarili niyang mga pagkakamali. "Nandito ako para kunin ang kwintas ni Mama, ang Ledesma Ruby. Alam kong ninakaw mo yon bago ka umalis," sabi niya habang humahakbang palapit. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila banta ng isang maninila. "Wala sa akin ang kwintas na yon. Umalis ako sa mansyon niyo na walang dala kundi ang sarili kong mga gamit." Sigaw ako. Ang takot ay nagsisimula nang bumalot sa aking dibdib. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking balat. "Huwag kang magsinungaling, Serafina. Isang basurera lang ang pamilya mo sa probinsya. Siguradong gagamitin mo ang alahas na yon para makabangon ka. Ibigay mo sa akin o sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan." Sa sandaling akala ko ay wala na akong takas, bumukas ang pinto ng silid. Hindi ito ang malakas na pagbagsak ng pinto, kundi isang dahan-dahan at malamig na pagbukas na nagdala ng isang kakatwang presensya. "Bitiwan mo siya." Ang boses ni Alejandro ay mababa, ngunit puno ng panganib na tila isang leon na handang sumunggab. Nakatayo si Alejandro sa pintuan,
Ang kanyang mga bisig ay nakahalukip-kip at ang kanyang mga mata ay nakapako kay Rafael. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang aura na nagmumula sa kanya ay sapat na para mapabitaw si Rafael sa aking braso. At sino ka namang pakialamero ka? Singal ni Rafael, pilit na itinatago ang takot sa kanyang tinig. Tiningnan niya si Alejandro mula ulo hanggang paa, tila hinahanap ang anumang marka ng kahinaan. Ikaw ba ang bagong kinakasama ng asawa ko? Isang lalaking nakatira sa ganitong klaseng lugar. Hindi sumagot si Alejandro. Sa halip, lumakad siya palapit sa amin. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat na nagpapakitid sa mundo ni Rafael. Tumigil siya sa pagitan namin ni Rafael, isang pader ng proteksyon na nagpatahimik sa aking mabilis na tibok ng puso. Hindi ako basta lalaki lang, Rafael Ledesma. Bulong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. At ang tinatawag mong butas na ito ay pag-aari ko. Pati na rin ang lahat ng utang na hindi mabayaran ng kumpanya niyo sa bangko. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ang pagkilala at ang gulat ay uwant-unting gumuhit sa kanyang mukha. Valderrama? Ikaw si Alejandro Valderrama? Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Alejandro. Umalis ka na bago ko pa maalala na hindi lang pera ang kinuha ng pamilya mo sa akin. Tumalikod si Rafael nang mabilis, halos madapa sa kanyang pagmamadali. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya sa akin nang may puno ng puot. Hindi pa tayo tapos, Serafina. Pagbabayaran mo ang pagpahiya sa akin. Nang mawala na si Rafael, naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Ngunit bago pa ako bumagsak, sinalo ako ni Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay mainit at matatag sa aking bewang. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay wala na ang panganib kanina, kundi puno na ng tunay na pag-aalala. Tumingala ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Bakit? Bakit meron siyang ganoong klaseng galit sa akin? Wala akong ginawang masama sa kanya. Hinigpitan ni Alejandro ang kanyang yakap. Inilapit niya ang aking ulo sa kanyang dibdib. Dahil ang mga taong tulad niya ay natatakot sa liwanag na taglay mo, Sera. At sisiguraduhin ko na hindi ka na muling hahawakan ng kanyang maruruming kamay. Sa gitna ng aking pag-iyak, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan. Paano nalaman ni Alejandro ang kumpanya ni Rafael? At ano ang ibig niyang sabihin na may kinuha ang mga Ledesma sa kanya bukod sa pera? Nananatili ang bigat sa hangin kahit wala na ang anino ni Rafael sa loob ng silid. Ang bawat salitang binitiwan niya ay tila mga lason na pilit kumakapit sa mga dingding ng aking bagong kanlungan. Napaupo ako sa tabi ng aking sewing machine. Ang aking mga kamay ay hindi pa rin tumitigil sa panginginig. Ang init ng hawak ni Alejandro sa aking balat kanina ay tila nag-iwan ng marka. Isang paalala na sa gitna ng unos, meron na akong hindi na kailangang harapin ng mag-isa. Huwag mong hayaang kainin ng mga salita niya ang iyong kapayapaan, Sera. Malambot na sabi ni Alejandro habang naglalakad siya patungo sa maliit na kusina para kumuha ng baso ng tubig. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng katiyakan, isang katangiang tila ipinagkait sa akin sa loob ng maraming taon. Inabot niya sa akin ang tubig at naupo siya sa sahig, malapit sa aking paanan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, napansin ko ang isang mahabang pilat sa kanyang braso na bahagyang nakalabas mula sa pagkakarol ng kanyang manggas. Ito ay isang luma at malalim na pilat, tila isang marka ng isang malakas na pagkakahiwa o pagkakatusok. Saan galing iyan? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos isang bulungi. Hindi ko sinasadyang maabot ang kanyang braso. Ang dulo ng aking mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa magaspang na balat ng kanyang pilat. Bumuntong hininga si Alejandro, isang tunog na puno ng luma at nakatagong hapdi.
Ito ang alaala ng gabi, kung kailan kinuha ng mga Ledesma ang lahat sa akin. Hindi lang pera ang ninakaw nila sa tatay ko, Sarah. Ninakaw nila ang aming dangal sa pamamagitan ng mga palsipikadong dokumento at paninira sa dagat. Ang sugat na ito ay nakuha ko habang pilit kong isinasalba ang huling barko namin mula sa pagkakasunog. Isang sunog na alam nating lahat kung sino ang nag-utos. Tumitig siya sa malayo, ang kanyang mga mata ay tila naglalayag pabalik sa isang madilim na gabi sa gitna ng karagatan. Akala nila ay natapos na nila ang mga balderrama. Ngunit ang bawat hapdi ng sugat na ito ang naging gasolina ko para bumalik at siguraduhing walang sino man ang muling aapihin ng kanilang pamilya. Doon ko naintindihan ang lalim ng aming pagkakaugnay. Pareho kaming mga sugatang ibon na pilit binuian ng pakpak ng iisang malupit na kamay. Ang aming pagkikita ay hindi lamang isang aksidente. Ito ay isang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang nagnanais ng katarungan sa mundong tila nakalimot na sa kahulugan nito. Tumayo ako at kumuha ng isang piraso ng malambot na telang seda. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang itinali ang tela sa kanyang braso, isang simbolo ng aking pasasalamat at pakikiramay. Ang mga sugat na tulad nito ay hindi dapat itinatago, Alejandro. Ang mga ito ay patunay na kahit gaano kalakas ang hampas ng alon, nanatili kang nakatayo. Isang kakatuwang katahimikan ang bumalot sa amin. Dahan-dahang isinandal ni Alejandro ang kanyang ulo sa aking balikat habang patuloy ako sa pag-aayos ng tela. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang katawan, ang kanyang pagod na tila sa sandaling iyon lamang niya pinayagang lumabas. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking leeg at ang amoy ng kanyang balat na humahalo sa amoy ng mga bagong telang nakapaligid sa amin ay lumikha ng isang mundo kung saan kami lamang ang nakakaalam. Salamat, Sarah. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Sa loob ng maraming taon, ako ang tagapagtanggol ng lahat. Ngayon ko lang naramdaman na mayroon din palang taong handang mag-alaga sa aking mga sugat. Ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Ang aking mga kamay ay dahan-dahang gumagalaw sa pagtahi ng isang maliit na disenyo sa telang nakatali sa kanyang braso. Habang ang karayom ay pabalik-balik sa tela, naramdaman ko ang isang kislap ng pag-ibig na matagal ko nang ibinaon sa limot. Ito ang kilig na hindi kailanman naibigay ni Rafael. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas, ang pakiramdam na ang iyong presensya ay sapat na para sa isang tao. Ngunit sa gitna ng aming tahimik na sandali, biglang tumunog ang telepono ni Alejandro sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat ring nito ay tila isang babala sa gitna ng gabi. Kinuha niya ito at ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging kalmado patungo sa isang matigas na ekspresyon. Ano yun? Tanong ko nang makita ko ang dilim sa kanyang mga mata pagkatapos niyang basahin ang mensahe. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Nalaman na ni Donna Esperanza na ikaw ang nasa likod ng bagong disenyo na nakakuha ng atensyon ng mga investor. At ngayon, gumagawa na siya ng hakbang para durugin ka bago pa man dumating ang gabi ng anibersaryo. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking dugo. Ang kapayapaang kabubuo pa lamang namin ay tila muling pinagbabantaan ng isang bagong unos. Ano ang susunod na gagawin ng babaeng walang puso na yon? At hanggang kailan namin kayang manatiling nakatayo bago kami tuluyang lamunin ng kanilang kasamaan? Akala mo ba ay ganoon kakadaling makakawala sa akin, Serafina? Ang isang linta ay mananatiling linta kahit damitan mo pa ng sutla. Ang tinig ni Donna Esperanza sa kabilang linya ng telepono ay tila kagat ng ahas, malamig, mapang-uyam at puno ng kamandag. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang aking numero, ngunit ang bawat salita niya ay nagpapaliit sa mundo sa paligid ko. Nakatayo ako sa gitna ng aking maliit na siomai, hawak ang telang pinya na tila naging biglang bigat sa aking mga kamay. Wala na akong utang sa inyo.
Donna Esperanza. Pinirmahan ko na ang lahat. Ibinigay ko na ang 5 taon ng buhay ko para sa inyo. Sagot ko. Pilit na pinatatatag ang aking boses sa kabila ng panginginig ng aking tuhod. Isang matalim na tawa ang narinig ko mula sa kabilang linya. Utang? Ang buhay ng ama mo ay hindi mababayaran ng 5 taon ng paglalaba at pagluluto. At ngayon, nalaman kong nakikipagsabwatan ka sa isang balderrama para sirain kami. Tandaan mo ito, Serafina. Kung ano ang kinuha mo sa amin, babawiin ko ng may kasamang interes. Ang kahihiyang ibinigay mo kay Rafael ay ibabalik ko sa iyo ng 100 ulit. Pagkababa ng telepono, ang katahimikan sa loob ng siyongmay ay naging nakabibingi. Ang tunog ng aking sariling paghinga ay tila naging mabilis at mabigat. Sinubukan kong bumalik sa aking ginagawa, ngunit ang bawat tusok ng karayom ay tila nagiging palatandaan ng isang papalapit na panganib. Lumipas ang ilang oras at ang kadiliman ay unti-unting lumalamon sa paligid. Habang inaayos ko ang mga rolyo ng sinulid, isang malakas na pagbagsak ng pinto ang yumanig sa buong silid. Hindi ito ang dahan-dahang pagbubukas ni Alejandro. Ito ay isang marahas na pagpasok na tila isang bagyong sumira sa aking kanlungan. 3 lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok, kasunod ang isang abogadong may hawak na search warrant. Sa likuran nila, nakita ko si Donna Esperanza. Nakatayo sa labas ng pinto habang may hawak na panyo sa kanyang ilong. Tila ba ang amoy ng aking pinagtatrabahuhan ay isang basura. Halughugin ang bawat sulok. Sigurado akong narito ang nawawalang Ledesma Ruby. Sigaw ng abogado. Anong ibig sabihin nito? Wala akong ninanakaw. Protesta ko habang pilit akong hinaharangan ng isang pulis. Pinanood ko ng may hapdi sa dibdib ang marahas na paghahalughog nila. Ang aking mga mamahaling tela na maingat kong itinago ay basta na lamang itinapon sa sahig. Ang aking sewing machine ay itinulak ng malakas, dahilan upang malaglag ang ilang bahagi nito. Heto na! Nakita ko na! Sigaw ng isang pulis mula sa sulok kung nasaan ang aking luma at sirang sewing kit. Mula sa loob ng kit na yon, inilabas niya ang isang kumikinang na kwintas, ang Ledesma Ruby. Ang bawat pulang bato niyon ay tila tumatawa sa akin sa ilalim ng ilaw. Nanigas ang aking buong pagkatao. Alam kong wala iyon doon kanina. Alam kong ito ay isang patibong. Napakagaling mong artista, Serafina. Nagmakaawa ka pa sa amin noon, iyon pala ay nag-iipon ka na ng kayamanan para sa iyong pagtakas. Sabi ni Donna Esperanza habang dahan-dahang lumalapit. Ang isang mapanuyang ngiti ay nakaukit sa kanyang labi. Ngayon, tignan natin kung matutulungan ka pa ng iyong manlalayag sa loob ng rehas. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng posas sa aking mga bisig. Ang tunog ng kandado niyon ay tila huling hatol sa aking kalayaan. Habang hinihila ako palabas ng mga pulis, nakita ko ang aking mga gawa. Ang barong na tinahi ko ng may pag-asa na ngayon ay nayayapakan na sa maduming sahig. Wala akong ginawang masama. Itinanim niyo lang iyan. Sigaw ko. Ngunit ang aking boses ay nalunod sa ingay ng ulan sa labas. Sa labas ng gusali, sa gitna ng madilim na kalsada, nakita ko ang sasakyan ni Donna Esperanza. Bago ako isinakay sa loob ng mobile ng pulis, lumingon ako at nakita ko ang isang pamilyar na anino sa dulo ng kalsada. Si Alejandro. Nakatayo siya doon, basang-basa sa ulan. Ang kanyang mga mata ay puno ng nag-aapoy na galit at pangako. Ngunit sa sandaling magtagpo ang aming mga tingin, ang pinto ng mobile ay marahas na isinara sa loob ng madilim na sasakyan habang ang ulan ay humahampas sa bintana. Tanging isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Hanggang kailan ako kailangang magbayad para sa kasalanang hindi ko naman ginawa? Ang dumi ng kamay mo, Serafina. Magnanakaw ka na rin pala ngayon. Ang boses ng babaeng kasama ko sa loob ng madilim na selda
ay tila isang malupit na paalala sa aking kinalalagyan. Nakaupo ako sa malamig na semento. Ang aking likod ay nakasandal sa magaspang na pader na amoy amag at kalawang. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapadugo sa aking dangal. Sa labas ng rehas, ang anino ng isang bantay ay pabalik-balik. Ang tunog ng kanyang mabibigat na hakbang ay tila isang orasan na bumibilang sa aking kawalang pag-asa. Naisip ko ang utang na loob na palaging ibinibintang sa akin ni Donna Esperanza. Iyon ba ang dahilan kung bakit narito ako? Dahil ba sa ilang libong pisong ginastos nila para sa aking ama, kailangan kong maging alay sa kanilang kasakiman? Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong gripo sa dulo ng pasilyo ay tila mga luha ng aking ama na hinding-hindi ko na muling mahahagkan kung mabubulok ako rito. Ngunit bago pa ako tuluyang lamunin ng dilim, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng presinto. Ilabas niyo siya. Ngayon din. Ito ay ang boses ni Alejandro. Isang boses na puno ng awtoridad at galit na hindi kayang pigilan ng anumang rehas. Ilang minuto ang lumipas, ang kalantog ng susi sa kandado ay tila musika sa aking pandinig. Bumukas ang pinto ng selda at doon ay nakita ko si Alejandro kasama ang isang abogadong mukhang kayang bumili ng buong istasyon ng pulis. Sera, tara na. Tapos na ang palabas na ito. Bulong niya habang iniaabot ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot para sa mga taong gumawa nito sa akin. Ngunit nang magtama ang aming paningin, muli itong naging malambot at puno ng pangako. Paglabas namin sa istasyon, hindi kami dumiretso sa Siongmay. Sa halip, dinala ako ni Alejandro sa isang malayong baryo, sa harap ng isang maliit na kubo kung saan nakatira ang isang matandang babae na may malalalim na marka ng karanasan sa mukha. Siya si Aling Nena, ang dating tauhan sa Hacienda Ledesma. Sabihin mo sa kanya, Aling Nena. Sabihin mo ang katotohanang matagal mo nang itinatago sa iyong dibdib. Utos ni Alejandro habang pinauupo ako sa isang lumang bangko. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Nena habang hinahawakan niya ang aking mga daliri. Sera, ang tatay mo. Ang aksidenteng nangyari sa kanya 5 taon na ang nakalilipas. Hindi iyon aksidente. Naramdaman ko ang biglang paghinto ng mundo. Anong ibig niyang sabihin? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos hindi lumalabas. Tumanggi ang tatay mo na ibenta ang lupain ng inyong mga ninuno kay Donna Esperanza. Ginamit nila ang impluwensya nila para itulak ang kariton ng tatay mo sa bangin. At ang tulong na ibinigay nila para sa ospital, iyon ay para patahimikin siya at italika sa kanila sa pamamagitan ng utang na loob. Ginamit nila ang sarili mong pagmamahal para sa ama mo para gawin kang bilanggo sa sarili nilang mansyon. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng aking utang na loob ay naputol. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pagtitiis ko sa pang-aabuso ni Rafael at Donna Esperanza ay nakabase lamang sa isang malaking kasinungalingan. Hindi sila ang nagsalba sa aming pamilya. Sila ang sumira sa amin. Sila ang pumatay sa lakas ng aking ama para lamang makuha ang lupang pag-aari namin. Tumingin ako sa aking mga kamay, ang mga kamay na ginamit ko para pagsilbihan ang mga mamamatay tao. Isang matinding apoy ng galit ang sumiklab sa loob ng aking dibdib. Isang apoy na mas mainit pa sa anumang plansa, mas matalim pa sa anumang gunting. Serafina, tawag ni Alejandro. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapat sa aking balikat. Humarap ako sa kanya at sa pagkakataong ito, wala nang luha sa aking mga mata. Alejandro, tulungan mo akong tapusin ang barong na yon. Hindi lang ito magiging isang kasuotan. Ito ang magiging bitay na papatapon sa kanila wala nang mas masakit pa sa panonood habang ang tanging pag-asa mo ay nagiging abo sa harap ng iyong mga mata. Ang amoy ng gaas
ay mabilis na humalo sa bango ng mga telang pinya sa loob ng aking maliit na silid-gawaan. Hindi ko kailangang magtanong kung sino ang may gawa nito. Habang ang mga dila ng apoy ay unti-unting gumagapang sa mga kurtina at sa aking lamesang gawaan, tila nakikita ko ang mapanuyang ng ngiti ni Donna Esperanza sa bawat paglagablab ng apoy. Ang lahat ng pangarap ko, ang bawat puyat at pagod na ibinuhos ko sa loob ng ilang linggo ay nilalamon na ng init na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Ang tela! Ang barong! Sigaw ko. Ang aking tinig ay gumaralgal dahil sa usok na nagsisimulang bumalot sa aking lalamunan. Tinangka kong lumapit sa gitna ng silid kung nasaan ang nakabiting obra maestra na tinatahi ko para sa gabi ng paghihiganti. Ngunit ang init ay tila isang pader na humaharang sa akin, isang marahas na puwersa na nagtutulak sa akin pabalik. Naramdaman ko ang hapdi sa aking mga braso habang ang mga talsik ng apoy ay dumidikit sa aking balat. Ngunit mas masakit ang hapdi sa aking dibdib. Ang bawat hibla ng barong na iyon ay sumisimbolo sa aking paglaya, sa aking dangal na pilit nilang tinapakan. At ngayon, sa isang iglap, tila binabawi na naman nila ang lahat sa akin. Ang usok ay nagiging mas makapal, tila isang itim na kumot na nagbubura sa bawat sulok ng aking mundo. Sa gitna ng aking kawalang pag-asa, napansin ko ang isang maliit na kahon sa ilalim ng aking lamesa, ang kahon na naglalaman ng mga huling gamit ng aking ama. Sa loob niyon ay may isang maliit na rolyo ng pulang sinulid, ang sinulid na ginamit niya noong tinuturuan pa niya akong magtahi sa probinsya. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas, ngunit gumapang ako sa sahig. Iniinda ang init ng semento, maabot ko lamang ang kahong iyon. Serafina! Serafina! Lumabas ka na riyan! Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw mula sa labas, puno ng takot at pag-aalala. Narinig ko ang malakas na paghampas niya sa nakakandadong pinto. Ang bawat tunog ay tila isang babala na ang gusali ay malapit ng gumuho. Nakuha ko ang pulang sinulid. Niyakap ko ito nang mahigpit sa aking dibdib habang ang mga luhang dulot ng usok at sakit ay dumadaloy sa aking pisngi. Sa sandaling iyon, ang pinto ay marahas na bumukas at naramdaman ko ang matitipunong bisig ni Alejandro na bumuhat sa akin. Ang huling nakita ko, bago ako nawalan ng malay, ay ang pagbagsak ng bubong sa mismong lugar kung nasaan ang aking sewing machine, ang makina ng aking ina na naging saksi sa lahat ng aking paghihirap. Nagising ako sa labas, sa malamig na semento ng kalsada, habang ang ulan ay unti-unting pumapatay sa natitirang apoy ng gusali. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang mapait na paalala ng aking pagkatalo. Tumingala ako sa nasusunog na gusali. Ang itim na usok ay tila isang higanting anino na lumalamon sa langit. Wala na, Alejandro. Wala na ang lahat. Bulong ko, ang aking mga daliri ay mahigpit pa ring nakakapit sa pulang sinulid. Ang aking boses ay tila isang tuyong dahon, walang buhay at puno ng pait. Lumuhod si Alejandro sa tabi ko. Ang kanyang muka ay may mga uling at sugat din mula sa pagliligtas sa akin. Hinawakan niya ang aking muka. Pinilit niyang tignan ko siya sa mga mata. Mali ka, Sarah. Ang siomai ay maaaring maging abo. Ang mga tela ay maaaring masunog. Pero ang katotohanan ay hindi kailanman mamamatay. At ang apoy na ito ang magiging mitya na tuluyang tutupok sa kaharian ng mga Ledesma. Tumingin ako sa pulang sinulid sa aking kamay. Ito na lamang ang natira sa akin. Ngunit sa ilalim ng madilim na langit, habang ang sirena ng mga bumbero ay dahan-dahang papalapit, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig sa aking puso. Hindi na ito ang lamig ng takot, kundi ang lamig ng isang patalim na handa ng sumugod. Ang pag-iyak ko ay tumigil, at sa unang pagkakataon, ang aking mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa paghihiganti. Hindi mo na kailangang umiyak, Serafina.
Ang apoy na tumupok sa iyong mga pangarap ay siya ring magluluto sa kanilang sariling kapahamakan. Ang boses ni Alejandro ay tila isang malamig na hanging umiihip sa gitna ng isang disyerto. Nakaupo ako sa loob ng kanyang opisina, isang silid na puno ng salamin at bakal, napakalayo sa amoy ng sinulid at tela na nakasanayan ko. Ang aking mga kamay ay balot ng puting benda at sa ibabaw ng lamesa naroon ang kaisa-isang nakaligtas sa sunog, ang maliit na rolyo ng pulang sinulid ng aking ama. Ang bawat hibla niyon ay may bahid pa ng uling, tila isang sugatang saksi sa nagdaang gabi. Sino ka ba talaga, Alejandro? Isang manlalayag? O isang multong bumalik para maningil? Tanong ko habang nakatitig sa aking refleksyon sa malaking bintana. Hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Ang Serafina na laging nakayuko at humihingi ng tawad ay wala na. Ang tanging natira ay ang isang aninong may mga matang, tila nagniningas na uling. Hindi siya sumagot ng direkta. Sa halip, may pinindot siya sa kanyang lamesa at bumukas ang isang malaking screen sa pader. Doon, lumitaw ang mga dokumento ng bangko, ang mga listahan ng utang at ang mga pangalan ng mga ari-arian ng pamilya Ledesma. Ang bawat numero sa screen ay tila mga huling patak ng dugo mula sa isang naghihingalong kaharian. Ang pangalang Valderrama ay hindi lang basta pangalan sa dagat sera. Kami ang humahawak sa mga kable na nagpapatakbo sa kumpanya ng mga Ledesma. Sa loob ng maraming taon, hinintay ko ang pagkakataong ito. Ang sandali na wala na silang matatatakbuhan kundi ang aking mga palad. Paliwanag niya habang lumalakad palapit sa akin. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang tunog ng martilyo na nagpapatibay sa aming alyansa. Inabot niya sa akin ang isang bagong gunting, makintab, matalim, at gawa sa ginto. Ang suwangmay ay maaaring naging abo, pero ang iyong talento ay hindi kayang sunugin ng kahit anong apoy. Gagamitin natin ang pulang sinulid na yan. Gagawa ka ng isang koleksyon na hindi lang titingalain ng buong Maynila, kundi magiging mitya ng kanilang huling pagbagsak. Kinuha ko ang gunting. Ang bigat niyon ay tila isang sandata sa aking kamay. Dahan-dahan kong kinuha ang pulang sinulid at iginuhit ko ito sa aking palad. Hindi na ako tatahi para sa kanilang kasiyahan, Alejandro. Tatahi ako para sa kanilang libing. Ang bawat burda ay magiging paalala ng bawat sampal, bawat insulto, at bawat patak ng luha ng tatay ko. Isang kakatwang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang sakit na dati ay nagpapahina sa akin ay naging isang matigas na pundasyon. Naramdaman ko ang pagdaloy ng determinasyon sa aking mga ugat. Tila isang bagong tela na hinahabi sa loob ng aking pagkatao. Ang bawat hibla ng aking takot ay unt-unting napapalitan ng hibla ng puot na may kasamang talino. May darating na malaking auction at fashion gala sa susunod na 2 linggo, sabi ni Alejandro habang hinahawakan ang aking balikat. Doon ilulunsad ni Rafael ang kanilang bagong proyekto para isalba ang kumpanya. At doon ka rin magpapakita, Serafina. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang babaeng kukuha sa lahat nang mayroon sila. Tumingala ako sa kanya. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa isang tahimik na kasunduan. Ang kilig na nararamdaman ko ngayon ay hindi na mula sa isang simpleng paghanga. Ito ay ang kilig ng isang mangangaso na nakita na ang kanyang biktima. Ngunit bago pa matapos ang gabi, isang tawag ang natanggap ni Alejandro. Ang kanyang mukha ay biglang tumigas. Nahanap na nila ang lokasyon ng tatay mo sa probinsya, Sera. Ipinadala na ni Donna Esperanza ang kanyang mga tauhan doon para gamitin ang matanda laban sa iyo. Naramdaman ko ang muling paghinto ng aking hininga. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patalim na lalong lumalapit sa leeg ng aking ama. Gaano kalayo ang kayang gawin ng babaeng iyon para lamang manatili sa itaas. Ang ganda ng bukid dito sa probinsya niyo, Serafina.
Sayang naman kung matutupok lang ito sa isang mitya ng sigarilyo, pati na ang matandang kasama ko rito. Ang boses ng lalaki sa kabilang linya ay hindi pamilyar. Ngunit ang banta sa bawat salita niya ay tila isang malamig na kutsilyong idinidiit sa aking leeg. Nakatayo ako sa gitna ng opisina ni Alejandro. Hawak ang pulang sinulid ng aking ama, habang ang bawat hiblanyon ay tila nagiging isang kadena na muling humihigpit sa aking hininga. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay, ang panginginig ng aking mga daliri, na tila nawawalan ng kontrol sa hawak kong telepono. Sa sandaling iyon, ang tanging naririnig ko ay ang mabilis at malakas na tibok ng aking sariling puso, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang paligid ay biglang naglaho, ang marangyang opisina, ang amoy ng bagong kape, ang lahat ng katiyakan na ibinigay sa akin ni Alejandro ay napalitan ng imahe ng aking ama sa probinsya, matanda at mahina, na walang kalaban-laban sa gitna ng mga buwitre ni Donna Esperanza. "Huwag niyong sasaktan ang tatay ko. Wala siyang kinalaman dito," sigaw ko. Ang aking boses ay gumaralgal sa takot at galit. Ngunit ang tanging sagot na nakuha ko ay ang tunog ng isang malakas na pagtawa bago tuluyang naputol ang linya. Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Tila ba ang sahig ay biglang nawala sa ilalim ng aking mga paa. Ngunit bago pa ako tuluyang bumagsak, sinalo ako ni Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay matatag sa aking mga balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na tila kayang patigilin ang anumang unos. Nakaalis na ang mga tauhan ko, Sarah. Isang oras na ang nakalilipas nang malaman namin ang balak nila. "Walang mangyayaring masama sa tatay mo, pangako yan," bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila isang angkla na pilit akong pinapanatili sa gitna ng dagat. Kinuha ko ang isang lumang panyo mula sa aking bulsa, ang panyong laging gamit ng aking ama tuwing anihan. Inilapit ko ito sa aking muka at nilanghap ang amoy ng tuyong lupa at araw, ang amoy ng aking pinanggalingan. Sa bawat hibla ng panyong yon, nararamdaman ko ang hirap at pagmamahal ng taong binuwis ang kanyang lakas para lamang ako ay mapagtapos. At ngayon, ginagamit nila ang parehong pagmamahal na yon para muli akong gawing bilanggo. Hindi na ako magtatago, Alejandro. Panahon na para harapin ang halimaw sa sarili niyang kuweba, sabi ko habang pinapahid ang aking mga luha. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay unti-unting napapalitan ng isang matigas at malamig na kapangyarihan. Nagmaneho kami patungo sa mansyon ng mga Ledesma, ang lugar na dating itinuring kong kulungan. Ngunit ngayon ay magiging entablado ng aking unang pagbawi. Pagbaba ko ng sasakyan, ang tunog ng aking sapatos sa semento ay tila isang martilyo na nagpapahayag ng aking pagdating. Hindi na ako ang Serafina na dumaan sa likurang pinto. Pumasok ako sa malaking gate nang nakataas ang noo. Sa loob ng mansyon, nakita ko si Donna Esperanza na nakaupo sa kanyang trono, nagkakape ng tila walang nangyari. Nang makita niya ako, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit nang makita niya si Alejandro na nasa likuran ko, biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. "Napadalaw ka, Serafina. Akala ko ay abala ka sa pag-iyak sa ibabaw ng mga abo ng iyong siomai," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat. Lumapit ako sa kanya, sapat na malapit para makita ang takot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga alahas. "Ibalik mo ang dokumento ng lupa ng tatay ko, Donna Esperanza, at siguraduhin mong walang kahit isang gasgas ang matanda sa probinsya. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong ang lahat ng sikretong itinago nyo sa ilalim ng mansyong ito ay lalabas sa gabi ng inyong gala." Isang kakatwang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mabagal na tunog ng orasan sa dingding. Bawat segundo ay tila isang patalim na lalong lumalapit sa leeg ng pamilya Ledesma. Biglang bumukas ang pinto sa taas
at lumabas si Rafael. Mukha siyang gulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pagsisisi. Sarah, totoo ba? Totoo ba ang sinabi ni Aling Nena tungkol sa aksidente ng tatay mo? Tanong din niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin ako sa kanya ng may matinding puot at pait. Tanungin mo ang nanay mo, Rafael. Tanungin mo siya kung gaano karaming dugo ang kailangan niyang dumanak para lamang makuha ang lupang gusto niya. At tanungin mo rin siya kung alam ba niya ang tungkol sa lihim na anak na itinago niya sa iyo sa loob ng maraming taon. Nanlaki ang mga mata ni Donna Esperanza. Ang baso ng kape sa kanyang kamay ay biglang nabitawan. Lumikha ng isang malakas na ingay nang tumama ito sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso. Ang kayabangan sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang nakakakilabot na pamumutla. Anong sinasabi mo? Utal ni Rafael habang nakatingin sa kanyang ina na tila nakakita ng isang multo. Tumingin ako kay Alejandro at isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang unang mitya ay nailagay na namin. Bakit hindi mo itanong sa kanya kung sino si Isabela, Rafael? At kung bakit kailangan mong pakasalan ang babaeng iyon para lamang matabunan ang isang krimen na ginawa ng nanay mo 20 taon na ang nakalilipas? Habang paalis kami sa mansyon, ang tanging naiwan sa loob ay ang sigawan ng mag-ina at ang tunog ng pagkawasak ng kanilang peking katanyagan. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang bagong katanungan ang lumitaw. Sapat na ba ang katotohanan ito para tuluyang mapatumba ang isang pader na itinayo sa loob ng maraming dekada? Ang bawat maskara sa loob ng silid na ito ay tila mga anino ng kasinungalingan, Serafina. Ngunit sa ilalim ng ilaw, walang lihim na hindi naglalatag ng sarili nitong katotohanan. Ang boses ni Alejandro ay tila isang malalim na bulong sa gitna ng ingay ng marangyang ballroom. Nagniningning ang malalaking chandelier sa kisame. Ang bawat kristal niyon ay nagbabasag ng liwanag na tila mga munting bituin. Amoy mamahaling alak, matatapang na pabango, at bulaklak ang buong paligid. Isang amoy na dati ay nagpapaliit sa aking pagkatao. Ngunit ngayon ay tila naging gasolina ng aking determinasyon. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa backstage, suot ang sarili kong disenyo. Isang Filipiniana gown na gawa sa telang pinya, ngunit may kakaibang itim na puntas na tila mga tinik na nakapulupot sa aking katawan. At sa pinakapuso ng disenyo, ginamit ko ang pulang sinulid ng aking ama para iburda ang isang pattern na tila mga luhang dumadaloy. Hindi na ako ang Serafina na nakayuyuko. Ang babaeng nakaharap sa akin ay isang reyna ng sarili niyang trahedya. Naramdaman ko ang marahang haplos ni Alejandro sa aking balikat. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na humaharang sa anumang pag-aalinlangan na natitira sa aking puso. Oras na, Sarah. Ipakita mo sa kanila kung paano humahabi ng katarungan ang mga kamay na dati nilang minaliit. Habang naglalakad ako patungo sa gilid ng entablado, nakita ko sa malayo si Donna Esperanza at Rafael. Nakaupo sila sa gitnang lamesa, suot ang kanilang pinakamagandang ng ngiti para sa mga kamera. Tila ba hindi gumuguho ang kanilang mundo sa loob ng kanilang mansyon? Ngunit napansin ko ang panginginig ng kamay ni Donna Esperanza habang hawak ang kanyang baso ng champagne nang magtama ang aming mga paningin. Alam niyang ang gabing ito ay hindi para sa kanila. Biglang bumukas ang pinto sa gilid at hinarangan ako ni Rafael. Mukha siyang taong hindi nakatulog ng maraming gabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Sarah, pakiusap. Huwag mo itong ituloy. Maaari nating ayusin ang lahat. Ibabalik ko ang lupa. Ibibigay ko ang lahat ng pera. Huwag mo lang kaming hiyain sa harap ng maraming tao. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang kahit anong hapdi. Puro na lamang ito kawalan ng malay.
Ang pera ay madaling ibalik, Rafael. Pero ang 5 taon ng aking buhay, ang kalusugan ng tatay ko, ang mga pangarap na sinunog nyo, hindi iyon kayang bayaran ng kahit anong halaga sa bangko. Serafina! Isang matalim na tinig ang pumutol sa aming usapan. Si Donna Esperanza na pala ang lumapit. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng galit sa likod ng makapal na makeup. Huwag kang magmalaki. Isang kumpas ko lang, sisiguraduhin kong wala nang kukuha sa'yo bilang mananahi sa buong bansa. Ngumiti ako ng dahan-dahan, isang ngiting puno ng lason. Hindi niyo na ako kailangang kunin, Donna Esperanza. Dahil pagkatapos ng gabing ito, ako na ang kukuha sa lahat ng meron kayo. Pati na ang sikretong itinago niyo tungkol sa tunay na anak ni Rafael na nasa pangangalaga ni Isabela. Nanigas ang matanda. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay dahan-dahang hinihigop ng lupang kanyang tinatapakan. Ang lihim na yon, ang bata na itinago nila para mapanatili ang imahe ng kanilang pamilya, ay ang huling baraha na magpapabagsak sa kanila. Ang musika sa ballroom ay biglang nagbago. Ang marahang biolin ay napalitan ng isang mabilis at mabigat na tunog ng cello. Tila isang babala ng paparating na bagyo. Namatay ang lahat ng ilaw sa paligid, maliban sa isang spotlight na nakatutok sa gitna ng runway. Handa ka na ba? Bulong ni Alejandro sa aking likuran. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang laylayan ng aking gown. Naramdaman ko ang texture ng pulang sinulid sa aking mga daliri. Ito ang huling tahi. Ito ang huling hibla. Higit pa sa handa, sagot ko. Nang humakbang ako palabas sa ilalim ng ilaw, ang bawat bulungan sa silid ay biglang napalitan ng isang nakakabininging katahimikan. Ang lahat ng mata ay nakatitig sa akin, sa babaeng dati nilang itinaboy sa ulan, na ngayon ay nagniningning sa gitna ng kanilang sariling kuta. Ngunit sa gitna ng palakpakan, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa likuran ng entablado. Kasunod ang isang sigaw na nagpapatigil sa lahat ng musika. Anatane. Ang sigaw na yon ay hindi nanggaling sa sakit ng katawan, kundi sa isang kaluluwang matagal nang kinulong sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng marangyang ballroom ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Ang bawat panauhin ay napatayo. Ang kanilang mga leeg ay nakaunat patungo sa direksyon ng pinanggalingan ng ingay. Sa gilid ng entablado, nakita ko si Isabela, ang babaeng dapat ay magiging bagong asawa ni Rafael, na nakatayo sa gitna ng mga basag na kristal. Ngunit hindi siya mag-isa. Kalong niya ang isang maliit na batang lalaki na may mga matang tila salamin ng kay Rafael, nanginginig sa takot at nakayakap ng mahigpit sa kanyang leeg. Tama na! Hindi ko na kayang itago ito! Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pagsisisi. Ang kanyang mamahaling gown ay may bahid ng dugo mula sa pagkakasugat niya sa mga basag na salamin, ngunit tila hindi niya ito nararamdaman. Nagkagulo ang mga tao. Ang tunog ng mga kamera na walang tigil sa pagkuha ng litrato ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Donna Esperanza. Nakita ko ang matanda na pilit tumatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Security! Ilabas ang baliw na yan. Ngayon din, ngunit bago pa man makalapit ang sinuman, humakbang si Alejandro sa gitna ng entablado. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagpatigil sa lahat ng pagkilos. Hayaan niyo siyang magsalita. Karapatan ng mga taong narito na malaman kung anong klaseng pamilya ang kanilang pinupuri. Tumingin sa akin si Alejandro at sa isang hudyat, ang malaking screen sa likuran ko ay muling nagliwanag. Ngunit hindi ang aking mga disenyo ang lumitaw. Doon, sa harap ng lahat, ay ipinakita ang dokumento ng paglilipat ng lupa na may pekeng lagda ng aking ama. Kasunod ang video ni Rafael sa loob ng motel. Ang gabi, kung kailan siya inatake ng stroke sa piling ng kanyang kabit. Iyan ang katotohanan. Sigaw ko. Ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom.
mas malakas pa sa anumang musika. Iyan ang pamilya Ledesma na tinitingala ninyo. Mga magnanakaw ng lupa, mga mamamatay tao ng pangarap, at mga taong itinatago ang sarili nilang dugo at laman para lamang sa kanilang pekeng dangal. Nilapitan ko si Donna Esperanza. Ang bawat hakbang ko sa runway ay tila isang pagbawi sa bawat taon na minaliit niya ako. Tumigil ako sa harap niya, sapat na malapit para maamoy ang matapang na amoy ng kanyang takot. Ang batang iyan, Donna Esperanza. Ang batang itinago niyo kay Rafael, ang anak niya sa dati niyang kasintahan na binayaran niyo para lumayo. Siya ang buhay na ebidensya ng inyong kalupitan. Si Rafael ay napaupo sa sahig, ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang kayabangan, tanging ang isang lalaking duwag at wasak ang natira. Habang si Donna Esperanza naman ay tila isang rebultong unti-unting nagkakabitak-bitak sa ilalim ng matinding init ng katotohanan. Wala kayong ebidensya. Paninira lang ito. Pagpupumilit ng matanda. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng kapangyarihan. Ang mga panauhin na kanina ay nakikipagngiti sa kanya ay dahan-dahan ng lumalayo. Tila ba siya ay may nakakahawang sakit? Hinawakan ni Alejandro ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila nagsasabing tapos na ang laban. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, Sarah. Ngunit kapag dumating ito, tila itong isang malakas na agos na tatangay sa lahat ng dumi. Pinanood namin kung paano pinalibutan ng mga pulis ang mag-ina. Ang tunog ng mga posas na nakakandado sa kanilang mga bisig ay tila huling nota ng isang malungkot na simponya. Habang hinihila sila palabas ng ballroom, lumingon si Donna Esperanza sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng puot. Ngunit hindi na ako nasasaktan. Sa unang pagkakatiya, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang bigat ng utang na loob ay tuluyan ng naglaho kasama ng kanilang pekeng kaharian nang maiwan kaming dalawa ni Alejandro sa gitna ng entablado sa ilalim ng mga spotlight na unti-unting namamatay. Naramdaman ko ang pagdaloy ng isang kakaibang kapayapaan sa aking puso. Ano nang gagawin mo ngayon, Serafina? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may malalim na paghanga. Tumingin ako sa aking gown, sa pulang sinulid na sumasagisag sa aking ama. Gagawa ako ng isang mundo kung saan ang bawat tahi ay puno ng pag-asa, Alejandro. At sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang may ibang tao ang humawak sa dulo ng aking sinulid. Ngunit sa gitna ng aming tagumpay, isang tanong ang nanatili sa aking isipan. Sapat na ba ang paghihiganti para gamutin ang mga sugat na 5 taon na ang lalim? Ang dambana ng karangyaan na itinayo sa ibabaw ng luha ng iba ay tila isang kastilyong buhangin, isang malakas na hampas lang ng katotohanan. Lahat ay naglalaho. Ang boses ni Serafina ay hindi na nanginginig. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng isang maliit at madilim na selda sa loob ng presinto. Sa loob niyon, nakaupo sa isang matigas na kahoy na upuan si Donna Esperanza. Wala na ang kanyang mga kumikinang na brilyante, wala na ang kanyang mamahaling seda. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay ngayon ay gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay tila mga tuyong balon ng puot at pagkatalo. Ang amoy ng disinfectant at lumang bakal ay bumabalot sa paligid, isang malupit na kabaligtaran sa amoy ng mga sariwang rosas sa kanyang mansyon. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Serafina? Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa babaeng dati niyang tinawag na basurera. Ang hiya na dati ay kinatatakutan niya para sa kanyang pamilya ay ngayon ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanya sa mundo. Nandito ako para ibalik ang huling bagay na nag-uugnay sa atin, Donna Esperanza. Sagot ni Serafina habang inilalapag ang isang maliit na sobre sa lamesa. Sa loob niyon ay ang mga dokumento ng Hacienda Ledesma, ang lupaing ninakaw nila sa kanyang ama.
Ang katarungan ay hindi tungkol sa pananakit, kundi tungkol sa pagbawi sa kung ano ang tama. Ang lupang ito ay babalik na sa amin. At ang mansyon nyo, binili na ito ng isang bagong investor. Bukas na bukas, kailangan nyo nang lisanin ang bawat sulok ng bahay na yon. Sa kabilang bahagi ng istasyon, nakita ni Serafina si Rafael. Nakaupo ito sa isang bangko, nakapangalumbaba, habang hinihintay ang kanyang abogado. Nang makita niya si Serafina, tumayo siya ng mabilis. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila walang lakas. "Sera, pakiusap. Kausapin mo ako. Ang bata, si Isabella. Hindi ko alam na ganun ang ginawa ni Mama. I promise, aayusin ko ang lahat." Tumingin si Serafina kay Rafael nang may halong habag, ngunit wala ng pag-ibig. "Masyado nang huli para sa mga pangako, Rafael. Ang pagkakaiba natin, ako ay natutong lumaban, habang ikaw ay natutong magtago sa likod ng saya ng nanay mo. Alagaan mo ang anak mo. Iyon na lamang ang tanging paraan para mabigyan mo ng saysay ang natitirang bahagi ng iyong buhay." Lumabas si Serafina sa presinto kung saan naghihintay si Alejandro sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang gabi ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang malayo na tunog ng mga sasakyan. Lumapit si Alejandro at iniabot ang isang susi. Ang susi ng kanilang bagong simulain. "Binili ko ang mansyon para sa'yo, Sera. Maaari mo itong gawing isang malaking studio o isang tahanan kung saan hindi ka na muling matatakot," sabi ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng poste. Huminga ng malalim si Serafina, nilanghap ang sariwang hangin ng kalayaan. "Salamat, Alejandro, pero hindi ako doon titira. Ang mansyong iyon ay puno ng mga multo ng nakaraan. Ibebenta ko ang gusaling iyon at ang perang makukuha ko ay gagamitin ko para magtayo ng isang paaralan para sa mga kababaihang tulad ko, mga mananahi na may pangarap ngunit walang boses." Naglakad silang dalawa patungo sa dalampasigan, ang lugar kung saan ang dagat ay tila nakikipag-usap sa buwan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang himig ng paghilom. Dito, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Serafina ang tunay na bigat ng kanyang tagumpay. Hindi ito tungkol sa pagkawasak ng mga Ledesma, kundi tungkol sa muling pagbuo ng kanyang sariling pagkatao. "Serafina," tawag ni Alejandro habang tumitigil sila sa tapat ng tubig. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ng babae. Hinaplos ang bawat kalyo na ngayon ay naging simbolo na ng karangalan. "Ang bawat hibla ng buhay mo ay dumaan sa apoy. Ngayon, handa ka na bang hayaan ang dagat na hugasan ang lahat ng abo?" Ngumiti si Serafina. Ang kanyang muka ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kilig na nararamdaman niya ngayon ay hindi na mula sa takot o pangangailangan ng proteksyon, kundi mula sa isang pantay na pag-ibig at respeto. "Handa na ako, Alejandro. Handa na akong itahi ang susunod na kabanata ng buhay ko. Kasama ka." Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na sandali, isang anino ang nakatingin sa kanila mula sa malayo. Isang liham na hindi pa nabubuksan ang naiwan sa lamesa ni Serafina sa kanyang bagong opisina. Isang liham na may tatak mula sa probinsya at may sulat kamay na tila pamilyar, ngunit matagal nang hindi nakikita. Ang pinakamagandang uri ng paghahabi ay hindi matatagpuan sa kinis ng tela, kundi sa katatagan ng mga pusong natutong bumangon mula sa sarili nilang pagkawasak. Ang sikat ng araw sa probinsya ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam ng tunay na kapayapaan. Nakaupo ako sa tapat ng aming lumang bintana, hawak ang liham na natagpuan ko sa aking opisina. Ang sulat kamay ay nanginginig. Bawat kurbada ng mga letra ay tila bakas ng pagod at pagmamahal. Ito ay sulat mula sa aking ama. Isinulat niya noong mga panahong hindi pa siya tuluyang iginigupo ng sakit at ng takot
sa mga Ledesma. Serafina, aking anak, basa ko sa aking isipan, habang ang tunog ng mga dahon ng niyog na humahampas sa hangin ay tila nagsisilbing musika. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa mga sakripisyong ginawa mo. Alam kong pumasok ka sa mansyong yun para sa akin. Ngunit tandaan mo, ang dugong na nananalaytay sa iyo ay mula sa mga taong hindi marunong sumuko. Ang bawat hibla ng sinulid na hinahawakan mo ay ang iyong kalayaan. Huwag mong hayaang putulin ito ng sinuman. Naramdaman ko ang pagpatak ng isang mainit na luha sa ibabaw ng papel. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng paglaya. Sa wakas, ang huling tinik ng utang na loob na itinanim ni Donna Esperanza ay tuluyan ng nabunot. Hindi ako naging alila dahil sa utang. Naging matatag ako dahil sa pag-ibig. At ang pag-ibig na yon ang siyang tunay na nagligtas sa akin. Sera, handa na ang lahat sa labas. Naghihintay na ang iyong mga estudyante. Ang boses ni Alejandro ay malumanay. Puno ng pagmamalaki. Nakatayo siya sa pintuan. Suot ang barong Tagalog na tinahi ko gamit ang pulang sinulid ng aking ama. Ang bawat burda niyon ay nagniningning sa ilalim ng araw, sumasalamin sa kanyang katapatan at sa aming pinagdaanang laban. Lumabas kami patungo sa bagong tayong Serafina School of Traditional Arts. Sa harap ng gusali, nakita ko ang aking ama. Nakaupo sa kanyang wheelchair, may ngiti sa mga labi na tila muling nabuhayan ng dugo. Sa kanyang tabi ay si Aling Nena at ang ilang mga kababaihan mula sa baryo na dati ay nawalan din ng pag-asa. Tay, ito na po ang pangarap natin. Bulong ko habang nagmamanos sa kanya. Ang magaspang na palad ng aking ama sa aking noo ay tila isang basbas na nagbubura sa lahat ng hirap ng nakaraang 5 taon. Walang salita ang kailangang bitawan. Ang aming mga mata ay sapat na para sabihing tapos na ang ulan. Sa kabilang dulo ng lungsod, alam kong si Rafael ay nagsisimulang matuto kung paano maging isang ama sa gitna ng kahirapan, habang si Donna Esperanza ay naiwang mag-isa sa kanyang maliit na silid, kapiling ang mga anino ng kanyang sariling kasamaan. Hindi ko sila kinamumuhian. Ang kanilang karma ay sapat na para sa akin. Ang aking mundo ay wala na sa kanilang mga kamay. Hinarap ko ang aking mga estudyante, mga kababaihang may mga sugat din sa kanilang mga puso. Hinawakan ko ang isang gunting at ang isang rolyo ng sinulid. Ang pagtatahi ay hindi lang pagdidikit ng 2 piraso ng tela. Sabi ko sa kanila, ang aking tinig ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Ito ay ang sining ng pagbuo muli sa mga bagay na sinira ng iba. Dito, itatahi natin ang ating sariling kapalaran. Habang pinuputol ko ang laso para sa pagbubukas ng paaralan, naramdaman ko ang kamay ni Alejandro na dahan-dahang humawak sa aking baywang. Ang aming mga paningin ay nagtagpo at sa ilalim ng asul na langit ng aming probinsya, alam kong hindi na ako muling maliligaw. Ang bawat tahi ng aking buhay, mula sa pinakamadilim na hibla hanggang sa pinakamaliwanag na kulay, ay nakabuo na ng isang napakagandang obra maestra. Ang huling nakita ko bago kami pumasok sa loob ay ang imahe ng batang babae sa dalampasigan. Ang batang nasa litrato ni Alejandro. Ngumiti siya sa akin mula sa aking gunita. Tila sinasabing ang pangako ng proteksyon nung bata pa kami ay tuluyan ng natupad sa piling ng lalaking naging angkla ko sa gitna ng bagyo. Ang buhay ay tila isang napakalawak na habihan kung saan ang bawat hibla ng ating mga luha at tawa ay nagtatagpo upang makabuo ng isang kwentong tanging ang tadhana lamang ang nakakaalam. Lumipas ang 1 taon mula nang gumuho ang kaharian ng mga Ledesma. Sa labas ng aking bintana sa probinsya, ang dagat ay dahan-dahang humahalik sa pampang. Ang tunog niyon ay tila isang banayad na bulong na nagpapatulog sa mga sugat ng kahapon. Ang amoy ng ngalat at sariwang hangin ay humahalo sa amoy ng mga bagong tina na tela sa loob ng aking paaralan. Dito,
Sa gitna ng katahimikan ng aking bayan, natagpuan ko ang kapayapaang hindi naibigay ng anumang kayamanan sa lungsod. Napagtanto ko na ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa mga taong sumira sa iyo. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pagiging mahina at sa pagpapadala sa maling konsepto ng utang na loob. Pinatawad ko na ang tadhana sa mga hapding ibinigay nito. Tungkol naman kay Donna Esperanza at Rafael, hinayaan ko na ang hustisya at ang sarili nilang budhi ang gumising sa kanila sa bawat gabi. Balita ko ay nananatiling mahirap ang kanilang kalagayan. Si Rafael ay nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na kumpanya habang pilit na itinataguyod ang kanyang anak. At si Donna Esperanza ay unti-unti nang nilalamon ng kanyang sariling pangungulila sa loob ng isang maliit na bahay. Ang kanilang pagbagsak ay hindi ko na ipinagdiriwang dahil ang aking puso ay wala na sa madilim na silid ng paghihiganti. Nahanap ko na ang aking kalangitan sa piling ni Alejandro. Hindi siya naging isang bayani na basta na lamang ako iniligtas, kundi isang kasama na nagturo sa akin kung paano hawakan ang sarili kong timon sa gitna ng bagyo. Ang aming pag-ibig ay hindi na tila isang mabilis na apoy na madaling mamatay, kundi isang matatag na baga na nagbibigay ng init sa bawat malamig na gabi. Sa bawat haplos niya sa aking kamay, nararamdaman ko ang pangakong hindi na ako muling maglalakad ng mag-isa sa ilalim ng ulan. Ang mahalagang aral na nais kong iwan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento ay ito. Ang kabutihan ay isang napakagandang hiyas, ngunit huwag mong hahayaang gamitin itong kadena para igapos ang iyong dangal. Ang tunay na utang na loob ay ang pagpapahalaga sa iyong sarili dahil ikaw ang siyang nagpapatuloy sa paghabi ng iyong buhay kahit na punit-punit na ang iyong mga pangarap. Huwag matakot na putulin ang mga sinulid na hindi na nakakatulong sa iyong paglago dahil sa bawat pagputol, mayroong pagkakataon para sa isang mas matibay na buhol. Habang pinagmamasdan ko ang aking mga estudyante na masayang nagtatahi sa ilalim ng dapit hapon, naramdaman ko ang bahagyang paggalaw ng aking ama sa kanyang upuan, tila sumasabay sa ritmo ng aming mga makina. Ang pulang sinulid na nagmula sa kanyang mga kamay ay naipasa ko na sa bagong henerasyon. Ang bawat tahi ay puno na ng pag-asa. Bawat disenyo ay may kwento ng tagumpay. Ang kwento ni Serafina ay hindi nagtatapos sa isang marangyang kasal o sa pagkakaroon ng limpak-limpak na salapi. Nagtatapos ito sa isang babaeng nakatayo ng matuwid, may ngiti sa mga labi, at may hawak na sariling karayom at sinulid. Ako si Serafina, at sa wakas, ang aking buhay ay isa ng obra maestra na ako mismo ang bumuo. Hibla sa bawat hibla, mula sa simula hanggang sa huling buhol ng aking kaligayahan. At sa bawat paglubog ng araw, alam kong ang aking kwento ay hindi na lamang tungkol sa akin, kundi tungkol sa lahat ng pusong marunong muling bumangon. Salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito mula sa simula hanggang sa huling hibla ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng buhay ni Serafina, naramdaman ko rin ang bigat ng bawat patak ng kanyang luha, lalo na noong sandaling pinagmamasdan niya ang kanyang pangarap na nagiging abo. Ang bawat salitang inyong narinig ay nagmula sa mga tunay na karanasan at mga kwentong madalas nating itago sa ating mga puso. Nais kong ipaalala sa inyo na kahit gaano man kalakas ang unos, palaging may liwanag na naghihintay sa dulo ng kalsada. Ang pagpapatawad at pag-asa ay parang mga butil ng binhi, maaring matagalan bago tumubo, pero kapag ito ay namulaklak, ito ang magbibigay ng kulay sa ating buong mundo. Ikaw ba, aking tagapakinig? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Serafina, kaya mo rin bang patawarin ang mga taong nagkasala at sumira sa iyong tiwala? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa aming comment section. Kung ang kwentong ito ay naghatid ng munting liwanag sa inyong puso, mangyaring i-like, ibahagi ang video na ito
sa inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat muli at patuloy tayong maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at bagong simula.